Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Naglabas po kasi itong Okta Research Group ng resulta ng survey on political preference. Ang tanong mga kababayan, ano ba kayo? Marcos ba kayo o Maka Duterte? Ayan mga kababayan, yung dalawang dynasty ng mga politiko dito sa bansa natin. Etong mga Duterte, ito yung dating naging pangulo natin. At itong Marcos naman, itong present administration. So naglabas ng o nag-survey itong Okta Research at ito nga ang resultang lumabas. Majority of Filipinos identify themselves either as pro-Marcos administration or pro-Duterte family, with most of them saying they support the current president more than his predecessor. O ayan yung lumabas na resulta. More Pinoys identify with Marcos than Duterte. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang sumusuporta kay Marcos kesa sa mga Duterte. Kasi alam niyo mga kababayan, ang ingay-ingay po ngayon ng mga taga-suporta ng Duterte. At marami nagsasabi, lalong-lalo na yung mga vloggers, na para bang sila yung majority. Kapag nagsasalita sila, parang parang napakarami nila. Ito, lumalabas tuloy ngayon, sa resulta, base sa resulta, mas marami pa rin ang naniniwala kay Marcos kesa kay Duterte. So, basahin natin yung basahin natin itong report ng PhilStar. Ayan mga kababayan sa ating screen. Ito. Bago po ito April 9, ngayong araw lang po ito, itong balitang ito. More Pinoys identify with Marcos than Duterte. A majority of Filipinos identify themselves either as pro-Marcos administration or pro-Duterte family, with most of them saying they support the current president more than his predecessor, according to a survey on political preference conducted by Okta Research Group. Results of the March 11 to 14 survey released yesterday showed that 31% of the respondents said they support President Marcos and his administration, while 20% said they support the Duterte family and their political allies. Only 4% of the respondents said they support the opposition, while 29% said they neither support the Marcos administration, the Duterte family, nor the opposition. Meron palang ganun. Meron palang ganun, walang parang wala lang, walang pakialam. Kasi sabi nga, hindi sila sumusuporta sa Marcos administration, hindi rin sumusuporta sa sa Duterte family, hindi rin sumusuporta sa opposition. So, ibig sabihin, wala silang sinusuporta. Meron palang ganun, may mga tao palang ganun na walang pakialam sa sa mundo. Only 15% said they do not know or refuse to answer the question. O iba naman lang, tahimik lang sa gedli mga kababayan at ayaw magsalita. Kumbaga silent lang sila, silent kumbaga nanonood, silent viewers. Basta siguro sa isip nila, basta pagdating ng eleksyon boboto kami. Hindi na namin kinakailangan sabihin pa kung kami Maka Marcos, Maka Duterte o Maka Opposition. Kasi lumalabas ngayon ng opposition ay yung mga actually lumalabas si Duterte ang opposition, di ba? Parang gusto nila sila yung opposition, pero hindi naman kasi kasama sila sa unity team. So magulo tong Duterte na to. Kakampi sila, si Sara kakampi ni Marcos sa unity team. So dapat administration sila. Pero ito sa ginagawa nila, rally dito, rally doon, lumalabas opposition sila. Parang nahahanay sila dito sa mga dilawan o sa mga pinklawans. Kaya magulo tong mga Duterte na to At mas lalong nagpapagulo pa yung mga vloggers nila na kung ano-ano sinasabi na akala nila mas marami sila na maraming sumusuporta sa kanila. Ito lumalabas nga ngayon na konti lang kayo, hindi kayo ang majority. Majority of Filipinos mas pinipili pa rin sumuporta sa Marcos administration.
Ito, the survey was conducted amid the public disagreements between Marcos and his allies and some members of the Duterte family. Oh, maingay kasi ito. Ang iingay eh. Maingay syempre tatay nila, ni Tatay Digong, si Baste Duterte, maingay din. Si Pulong, si Sara Duterte, itong mga to. Bakit kasi hindi na lang nila hintayin na matapos yung termino ni Marcos bago sila magngangak-ngak eh, di ba? Katatapos lang ng termino ng tatay nila, ito medyo nag-iingay na naman at gustong pag-resignin si si Presidente Marcos. Di ba pwedeng hintayin nyo na muna matapos, tapos kayo uli? Minsan nakakaano no, nakakabisit at parang sobrang mga gahaman sa kapangyarihan eh. Parang ganun ang lumalabas eh. Di ba? Tapusin nyo na lang, imbis na magngangak kayo dyan, imbis na magdadada kayo, ba't hindi nyo na lang suportan itong administration? Di ba? Eh, wala eh. Magulo na nga rin to si Marcos, magulo pa kayo, magulo na lahat. Earlier this year, former President Rodrigo Duterte publicly criticized his successor over the current administration's push for charter change. Duterte even accused Marcos of drug use, although he later denied doing so. The former president's son, Davao City Mayor Sebastian Duterte, has called for Marcos' resignation. On the Department of Justice under the current administration also pursued criminal charges against Apollo Kibuloy, Duterte's spiritual advisor. Isa pa tong si Kibuloy, dagdag problema rin. Meanwhile, Vice President Sara Duterte, who maintains that she remains in good terms with the president, was reported to have had a falling out with Speaker Martin Romualdez, a cousin and close ally of Marcos. Ito si Sara naman, binabanata si Romualdez. Kasi parang mukhang lumalabas si Romualdez ang tatakbong presidente sa susunod na eleksyon. Siyempre, alam mo naman, mga style ng Duterte, yung kalaban nila, maaga pa lang, binabanata na nila para pagdating ng eleksyon, sirang-sira na, at sila ngayon yung mas pipiliin ng mga tao. Ganun ang style nila eh. Kaya itong si Romualdez, binabanata na agad nila kahit ang tagal-tagal pa ng eleksyon. The Vice President also has publicly opposed charter change, which is primarily being pushed by Romualdez and his allies in Congress. Ito, across area, support for the Marcos administration was highest among those in Metro Manila at 43%, followed by those in the Visayas at 38%, the rest of Luzon at 32%, and Mindanao at 17%. So pagdating talaga sa Mindanao, mahina si Marcos. Kasi yan eh, yan ang baluarte ni Sara Duterte, ng mga Duterte. More than half of the number of respondents from Mindanao, 53%, said they support the Duterte family, followed by those in Visayas at 18%, Metro Manila 14%, and the rest of Luzon at 7%. So pagdating sa sa Metro Manila, Visayas, sa Visayas mas marami pa ring sumusuporta kay Marcos, at sa Luzon, Metro Manila. Pero pagdating sa sa Mindanao, ayun lang ang hawak ni Sara Duterte. Kaya nga gusto nilang hiwalay ang Mindanao di ba? Kasi yun lang ang naniniwala sa kanila eh. Pagdating sa Metro Manila, wala naman sila masyadong suporta dito eh. Support for the opposition range from 3 to 5% across areas. At ang highest among those in Visayas, 35%, and the rest of Luzon, 33%. In terms of socio-economic class, the Marcos administration obtained its high support from among those in Class D, 32%, followed by those in Class E, 30%, and Class ABC, 20%. Dito naman kay Duterte, sa Duterte family, ang highest ay Class E, 30%. So parehas sa sa Marcos. Followed by those in Class D, 19%. O mas marami lang sa Class D ang sumusuporta dito kay Marcos. At Class ABC, mas maraming sumusuporta kay Marcos. Ito yung medyo yayamanin mga kababayan. Yung Class D, para mga middle class, at Class E yung talagang nasa, sabi nga nila, laylayan daw. So ayan, mas marami talaga ang sumusuporta kay Marcos. Based on the survey, support for Marcos administration was highest among the middle-aged Filipinos.
39% for the 55 to 64 age group, and 35% of the 45 to 54 age group. As well as who reach high school, 37%, or took vocational programs, 34%. Ayan, yung parang lumalabas dito yung may mga pinag-aralan, saka medyo may mga edad na, yun ang sumusuporta kay Marcos. Sa mga Duterte naman, ang sumusuporta, 25 to 34. So, ibig sabihin, mga kabataan, halos ano pa to? Mga young adult. At 65 to 74, 26%. Mas mataas pa rin talaga ang porsyento ng sumusuporta kay Marcos pagdating sa age groups. At dun sa mga no formal education o rich elementary, ayan, mataas yung hatak ni Duterte. Dun sa mga hindi nakapag-aral at hindi umabot ng elementarya. Okay, so ayan mga kababayan yung yung resulta ng survey ng Okta Research. So, ayan mga kababayan. Kasi baka feeling ng mga DDS, mas marami sila. Hindi po. Yan po ang katotohanan, mas marami pa rin ang sumusuporta kay Marcos kaysa sa mga Duterte. At ako, katulad ko, ako na may hindi maka-Marcos, hindi rin ako maka-Duterte, pero I would rather support the government kaysa dun sa mga sumisira sa gobyerno. Kasi yun naman ang sabi sa Biblia, di ba? Lahat ng gobyerno na nandyan ay itinatag ng Diyos yan. Diyos ang naglagay dyan. Oh. Kaya suportahan na lang natin itong gobyerno. At kapag may maling ginagawa itong gobyerno, sitahin natin. Ganon po tayo dito sa Batang Maynila to. Hindi po tayo panatiko. Kapag mali, sitahin. Di ba? Paalalahanan. At kapag tama naman, palakpakan. Papurihan. Yun po yung natin yung layunin natin. Kaya nga merong Batang Maynila to its YouTube channel at merong Batang Maynila to its Facebook page. Hindi po tayo kakampi kahit kanino. Basta kung may mali, sitahin. 'Di ba? Awayin. Pero kung tama naman, syempre dapat papurihan mo naman sa nilang pagsisikap na maitaguyod itong ating minamahal na bansa. Alright, so doon sa mga Duterte huwag kayong masyadong asa. Baka feeling nyo mas marami kayo, hindi. Konti kayo. Mas marami pa rin sumusuporta kay Marcos at dito sa gobyernong Marcos. Alright, so yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.